Hello guys, nandito na naman tayo. Syempre, good morning muna dyan pala. good good afternoon dito. Okay guys, ito pag-usapan natin itong si Auntie Petra, what the heck. Ayon sa ating puting kabayo, itong si Auntie Petra pala kaya naggaganon, kaya nagwawala at kung ano na ang pinagsasasabi sapagkat nakikinikinita niya na siya na pala yung bubuo sa sinasabi ni Attorney Jess Falsis na BGMP, yung Bong, Jinggoy, Marcotae at itong si Auntie Petra. Mukhang siya yung P at magkakaroon lang ng plus P. So BGMP plus P. Sino yung isang P? Di si Padilla, si Unggoy Nana. Pero eto, mukhang mauuna, no? Mukhang ano ayon sa ating puting kabayo, baka first quarter ng 2027, makakasama na nila itong si Auntie Petra sa jail. Bakit kamo? At ito ay hindi makakapagpiyansa, sa madaling salita, magkakakaso ito ng no bail. So anong ibig ko sabihin na no bail na pwedeng ikaso sa kanya? Malamang-lamang plunder. Sapagkat ayon sa ating puting kabayo pa rin, okay, ang pagbubukas ng investigasyon, okay, ng NBI, kaya ito ay nangangatog na ang puwet, no? Talaga nga hantong hindi lang sa graft, hahantong sa plunder, okay? Sapagkat ito pala si Kawatano, no, marami pa siyang mga ginawa, even yung mga falsification papasok pa rin siya doon kasi private entity itong PISOG, no, hindi naman ito government agencies, hindi nga ito ay non-government, no, yung nag-manage, at siya ay naging sinasabi niya chairman siya, bagamat wala naman siya sa SEC, wala siya sa GIS, no, wala siya sa record. So ibig sabihin siya ay isang dami. Ang problema nitong si Auntie Petra, dami na nga lang siya, pero inaangkin niya na siya ang chairman. At isinasa publiko pa niya na siya ang chairman. Katunayan, nung ito ay mabuksan at mabuksan ng kontrobersyang ito dito sa SEA Games na ito, itong nasa 15 billion na anomalya. Tapos 'di ba? Anomalya. Aba. Itong si Auntie Petra, inabsuelto agad yan ni Fentaboy without investigation na nangyari sa kanya, particular sa kanya, wala. Absuelto agad at automatic, sinabi ni Fentaboy agad, hindi, malinis yan si Petra. Walang kasalanan yan. So ngayon, eto yun guys, mukhang mapupunta ito sa plunder. Graph, plunder, doon sususugin ang doon ang tutumbukin ng investigasyon na ito ni Attorney Matibag or ng NBI. Kaya pala ito ay kinakabahan na. Ngayon pa lang, no? At hindi lang yan, may pangalawa pa yung kakabahan. Pero bago tayo pumunta sa pangalawa, tapusin muna natin itong una. So, itong kay Director Matibag, sabi nga ng ating puting kabayo, ito ay aakyat sa ombudsman at ito ay maiisampa bilang plunder aside from graft, no? Sapagkat bilyong-bilyong piso ang itrinansfer dito, 15 billion itrinansfer sa pangangalaga mismo ng PISOG at sa pangunguna, self-proclaimed chairman ng PISOG na si Auntie Petra. Bakit ko sinabing self-proclaimed siya? Kasi nga, wala naman siya sa GIS, wala siya sa listahan. Pero, siya ang naghawak ng pera ng pondo. Diba? Ang lupit! Kaya naman nung SEA Games, ang nangyari, mga CR na walang dibisyon, pinakain ay kikiam tsaka fishball. Pero ang budget, umabot ng 18 billion ang kabuuan, no? Merong 15 billion galing sa, sa pondo talaga ng 15 billion na galing sa confidential funds ni Fentaboy at merong 3 billion na nanggaling naman sa mismong pondo ng SEA Games. So, ibig sabihin, umabot ng nasa almost, more than 18 billion
ang pera. Ang tanong, anyari? Tapos nagpapanggap kang chairman, ikaw ang umahawak ng pondo, kaya naman yung mga CR walang dibisyon. Diba? At ang daming anomalya nung panahon na yun, okay? So, isa yan sa kinakabahala nito ni Antipetra. Kaya nga, kahit hindi naman siya nabanggit pala naman, aba, nangunang-una na. So, bilib talaga ako rito kay Antipetra. Bilib ako sa mga didilis na abogado. Kayang-kayang ipakulong ang sarili. Isipin mo, hindi ka naman pala kasama, nagyayaw-yaw ka sa Senado, di ba? Eh di, wala kang pinagkaiba kay Marco Tae, ipinapakulong ang sarili. Hindi, bilib ako rito, no? Sa mga abogadong ito, no? Basta kahit pa sabihin mong galing kang Ateneo, di ba? Isipin mong ipapakulong mo ang iyong sarili. Marco Tae ang pattern, ito pa ang malupit. Total, sinagi mo na rin lang si Senator Ping Lacson. Di tutuloy-tuloy na niya yung investigasyon sa'yo dahil meron na pala ito si Senator Ping na mga hawak na ebidensya. Kaya lang, patsi-patsi pa, hindi pa solid nung nakaraan, ha? Hindi pa solid ang mga ebidensya niya na nakakalap dito sa anomalya sa Taguig na about mga 70 projects yata. Ang nagawa lang ay 68 at ang itinira ay yung pinakamaliliit na ang halaga lang ay 70 million yata, no? Na hindi natapos, hindi nagawa. Ngayon, marami ng mga tetestigo na nagsasabi, mga may anomalya na may tinatanggap na 25% itong si Antipetra. Patay ka dyan. So ngayon, ito ay bubuksan na sa Blue Ribbon Committee sa pagbabalik ng sesyon ng Senado. Ito ay isasama na ngayon sa investigation ng Blue Ribbon Committee sa flood control. Di ngayon, yari ka na naman. At ito ay maliwanag na papasok ito sa plunder. So maiimbestigahan ngayon itong si Antipetra. Di ba? Ngayon, tingnan natin ang yabang mo. Kinanti mo si Senator P. Akala mo, investigator talaga yon. Malalim talaga mag-imbestiga yon. Di yari ka ngayon. Ngayon, nitong mga nakaraang mga linggo at buwan, marami na pala siyang mga taong nagbo-volunteer at nakokolekta ng mga informations. Lalo na ngayon, mukhang ang balita ng ating puting kabayo. Maging si Lino Cayetano, yung kapatid mo, mukhang magwi-witness laban sa'yo, Antipetra. Patay ka! Tingnan natin. Kaya ngayon, pag ito ay nasampahan ng plunder, wala rin itong bail. Alalahanin mo, Antipetra, 2028 pa mawawala si PBBM sa posisyon. At si Ombudsman Remulla, matagal-tagal pa. Patay kayo ngayon. So, guys, asahan natin, ha? Asahan na natin si Antipetra. Yan ay makukulong at makukulong. Sinisiguro ko yan sa inyo. No? Yan ay masasampahan ng Nobel talaga yan. Masasampahan ito ng plunder. Lalo yung mga kickback niya dito sa 25% na kickback niya na kapag na-imbestigahan na dito sa Senado at na-consolidate lahat at na-forward na sa Ombudsman at matibay ang ebidensya talaga. Ay naku po, Rudy! Shoot ito sa balya. Talagang itong mga batang payatas nito. Mapapasama na siya sa Payatas Boys. Di ba? Antipetra, galaw-galaw, ha? Di bale, magiging masaya ka sa Payatas. Nakita mo si Jingay, happy na doon. Sabi nga ni Enrile nun, gusto ko, happy ka. Di ba? Si Jingay, happy na ron malamang-lamang. Ma-happy ka rin doon. So, tingnan natin, ha. Mukhang mauunahan mo pa si Quick Belt at si Joel. So, yun lang. Sa mga bubundidilis at may sadya na nyo, ang tatay nyo ay preso, ang pipi nyo ay bobo. Manatili kayo mga bobo at may sayad sapagkat ang may sayad ay lagi high blood. Yari si Antipetra dito. Bye.